Sumunod naman rito ang Dragon Hound ng ating bida, kaya dali-dali niyang inamoy si Yuan. Nagulat si Yuan na kung anong araw ang ginagawa ng Dragon Hound ni Spring sa kanya. Ang ginagawa ng Dragon Hound ay ang pagsusuri sa katawan ng tao. Ang pang-amoy ng mga astral na alagang aso ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa mga tagapangalaga ng laban na nasa parehong antas. Kahit na amoy ng espada, amoy ng mata, o amoy ng puso, para sa kanila, bawat amoy ay kasing linaw ng araw at hindi mapagkakamalan. Ang kasanayan ng alagang Sacred Evolution Dragon Hound, Soul Search 4 Miles, ay nagpapalakas ng kanyang pang-amoy ng 100 beses. Bukod dito, ang pamana ng Old Dragon King ay lalo pang nagpapalakas sa kakayahan ng kanyang pet skill. Kasunod nun, nakita ng Dragon Hound ang isang bagay na pagmamay-ari ni Yat-ikan. Nagkaroon na ng reaksyon ang Dragon Hound kaya bumuo ito ng isang berdeng aura kaya tumungo ito sa tuktok ng Everest Mountain na kung saan nakikipaglaban si Yat-ikan sa mga madaming halimaw. Sa ginawa ng Dragon Hound na paghahanap kay Yat-ikan nagkaroon naman ng reaksyon rito si Yat-ikan dahil sa ginawa ng Dragon Hound sa kanya. Nagsalita naman rito ang kasama ni Yat-ikan na kung anong araw ang nangyari sa kanya. Ang nagsalita pala ay ang Subcontinent Legendary Tier Battle Tamer Numbers 2 at ang combat power nito ay ang Void Realm Human Dragon Fusion, na sigusiping ang Brother Gu ni Yat-ikan. Sinabi ni Yat-ikan na parang may umatake nga raw sa kanya sa hangin at parang hinahanap siya mula sa malayo na may tumawid sa kanyang depensa, at naramdaman niya ito sa kanyang kalamnaan. Sinabi ni Gu kay Yat-ikan habang tuloy pa rin ito sa pakikipaglaban na napaka-interesado nga raw ang nangyayari kay Yat-ikan. At wika din ito na ibig bang sabihin ni Yat-ikan ay gumawa ang mga halimaw ng paraan para sila ay talunin. Ito ay imposible dahil sila ay mangmang lamang. Naghanda naman si Yat-ikan ng kanyang atake sa mga halimaw, habang sinasabihan niya si Gu, na hindi halimaw ang may gawa nun sa kanya dahil nasa malayo nga raw ang lokasyon nito, at hindi niya nga raw matukoy ang lokasyon nito. Wika naman ni Gu, na ang bundok na ito ay isa sa pinakaligtas na lugar sa buong Blue Star. Kaya walang sino man ang makakahanap sa lokasyon nito, at wala din nga raw normal na nilalang ang makakapasok rito. Sa kabila ng kanyang pinagsasabi, bigla na lamang nagkaroon rito ng napakalakas na pagsabog, at kasabay nun, lumitaw naman sa pagsabog ang Goldie Evolution Dragon ng ating bida, habang sakay-sakay niya si Spring at si Yuan. Natuwa naman rito si Spring dahil tama nga raw ang pinuntahan ng kanyang Goldie Evolution Dragon Hound, at masaya din si Yuan dahil sa ligtas lamang ang kanyang lolo. Nagulat naman rito ang dalawang kumag, kaya laking mata na lamang rito ni Gu at nagtanong nga ito na kung sino nga raw sila. At habang si Yat-ikan ay nagugulat na lamang dahil sa pagkakita niya sa kanyang apo. Kasabay nun, nagbigay galang naman rito si Yuan, at nagpakilala na din ito sa Flood Dragon Emperor na si Legendary Senior na si Gu. Napaisip naman si Spring na kakausapin niya nga raw si Yat-ikan para humingi ng tulong. Mayroon silang dalawang maalamat na nilalang sa kanilang panig. At hindi niya nga raw akalain na makikita nila ang ganitong pagkakataon, at siguro kaya talaga nilang mapataas ang moral at maibalik ang kaayusan pagkatapos malampasan ang kaguluhang dulot ng Transcendence Void. Sa kabilang banda papunta na ang mga halimaw sa kanilang lokasyon, kaya dali-dali nagsalita rito si Yat-ikan na tama munang araw ang pag-uusap dahil ang una nilang dapat gawin ay ang paslangin lahat ng halimaw para hindi na ito makapagdulot pa ng gulo sa mga ibang lugar. Hindi naman nagsalita si Gu rito. Ngunit si Yuan ay dali-daling kumilos para humanda ito sa pakikipaglaban, kaya nilabas na niya ang kanyang battle pet. Wika naman ni Spring sa kanyang isip na pag-iisipan niya nga raw ito ng mabuti, dahil hindi kailanman nabanggit ng Blue Star Map na may bundok na may nyebe sa lugar na ito. Ang pangunahing tuktok ay wala pang taluktok, na parang pinutol ito ng espada. Hindi pa banggitin, dalawang maalamat na tao mula sa subkontinente ang personal na nagbabantay sa lugar na ito. Pati ang kanyang lupain ay isinakripisyo ni Yat-ikan para protektahan ang lugar na ito. At mahirap itong isipin kung gaano kahalaga ang lugar na ito. Pagkatapos nun, bigla na lamang yumanig ang lupa, kaya laking taka na lamang ni Yuan na kung ano ng araw ang nangyayari. Ngunit sa kalaunan, nagpakita na ang isang malaking halimaw na puset. Nalaman na ni Yuan ang sagot sa kanyang katanungan na kung anong araw ang nangyayari sa lupa, dahil kagagawan nga raw ito ng Beast King. Kasabay nun, naghahanda ng umatake rito ang Beast King kay Yuan, kaya to the rescue naman rito ang kanyang lolo,
at sinabihan niya si Yuan na siya na nga raw ang bahala sa Beast King na ito, at siya na nga raw ang umasikaso sa iba. Kasabay nun, naghanda naman rito ng isang atake si Yat Ikan na tinatawag niyang Lighting Thunder Sword, at sumigaw din ito ng isang mantra kaya naging malaking sandata ang nabuo nito. Natuwa naman rito si Yuan dahil ang ginamit ng kanyang lolo ang teknikong ito upang patayin ang hindi mabilang na mga halimaw, at ang bulong lamang ng kanyang pag-iral ay kaya nang tapusin ang isang Beast King. Kasabay nun, buong lakas naman na umatake rito si Yat Ikan sa halimaw. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon madali lamang itong napigilan ng Beast King, at parang laruan lamang ang atake ni Yat Ikan sa kanya, at habang sinasangga ng Beast King ang atake ni Yat Ikan, naghahanda naman rito ang Beast King para makapag-counter-attack ito. Sa mga nasaksihan ni Yat Ikan nagulantang naman ito dahil ang kanyang pinakamalakas na atake ay nabaliwala lamang sa kanya, at sa pag-iisip ni Yat Ikan hindi na niya namalayan ang paparating na atake sa kanya, kaya buong-buo niya itong sinalo, at tumalsik ito ng napakalayo. Sa natanggap na pinsala ni Yat Ikan sa halimaw napasukan na lamang ito ng dugo sa labis nitong natango na pinsala sa halimaw. Kasunod nun, sumugod naman rito si Gu, habang sinasabihan niya si Yat Ikan, na dati, nagagawa niya ang teknik na iyon kahit nakatali ang isang kamay niya sa likod, ngunit siya ay tumatanda na at humihina na, at wika din ito na huwag niyang pilitin ang sarili ni Yat Ikan dahil sa mga dati niyang pinsala, at sinabihan niya din si Spring na dahil nakita niya nga raw ang lugar na ito, siguro nga raw ay may kakayahan itong makipaglaban sa malalakas na kalaban. Tumalon na si Spring para tulungan na sila sa pakikipaglaban, at wika din niya kay Dragon Hound na protektahan niya nga raw si Yat Ikan dahil nagkaroon ito ng pinsala, kaya kasabay nun, inactivate na ni Spring ang kanyang Jinwoo Mythical Beast Body, hinawakan din ni Spring ang galamay ng Beast King para wala itong katakas kapag gagawa na ito ng pag-atake, kaya sa ganun naghanda na si Spring gamit ang kanyang kamao. Habang sinasabi niya na mas mabuting magbigay ng isang matibay na suntok kaysa maglunsad ng maraming maliliit na pag-atake. At ang gagamitin niya nga raw sa pag-atake ang kanyang Divine Demonic Fist ang pangalawang yugto. Sa ginawa na pag-atake ni Spring naputol naman rito ang galamay ng Beast King, at hindi pa ito natatapos dahil muli na naman na umatake si Spring ng kanyang Divine Fist. Sa kabilang banda, namangha naman rito si Yuan dahil napakalakas nga raw ng kapangyarihan ni Spring, hindi katulad ng dati na naglaban sila, at sa tuloy-tuloy na pag-atake ni Spring sa Beast King nahihirapan na ito dahil sa ginagawa ni Spring sa kanya, kaya napagdesisyonan na ng Beast King na umatake ito gamit ang kanyang galamay habang nagliliwanag ito ng kulay berde. Sinabi ni Spring habang naka-activate na ang kanyang Divine Eye of the Void, na naghahanda na nga raw ang Beast King na mag-counter-attack sa kanya at nagbubuga nga raw ito ng nakakalasong asido mula sa mga galamay niya. Ngunit hindi pa iyon ang pagbabago ng Beast King dahil nagliwanag na ang buong katawan nito sa kulay asul na bagay sa kanyang buong katawan. Sa pagpapalabas ng Beast King sa tunay niyang lakas, naghanda na rin rito si Gu na isang makapangyarihang atake niya, kaya sinabihan niya si Spring na binigyan niya nga raw na pagkakataon ang matandang kagaya niya, pero hindi sapat ang gagawin niyang pag-atake para masolusyonan ito, ngunit sa susunod, gagawa nga raw siya ng pagkakataon para sa kanya. Sumang-ayon naman rito si Spring na oo, kaya malilipat ang eksena kay Yat Ikan, habang pinipilit niya ang kanyang sarili na tawagin si Yuan, napansin naman ito ni Yuan kaya dali-dali niyang pinuntahan ang kanyang lolo, at sinabihan niya din ito na wag nga raw itong masyadong gumalaw dahil hindi pa nga raw ito nakaka-recover sa kanyang pinsala, ngunit nagsalita naman rito si Yat Ikan kay Yuan na kung bakit nga raw nandito ito. At bakit niya nga raw sinaway ang kanyang utos. Hindi naman nakapagsalita si Yuan, ngunit ang kanyang lolo ay pinipilit pa rin niyang tanungin si Yuan na kung bakit hindi ito sumunod. Nagsalita na si Yuan na kung siya pa nga raw ang kanyang lolo, dahil parang nag-iba na ito, at ang halimaw na iyon ay hindi pa nga magtatangkang magpakita dito. Ang tinutukoy ni Yuan ay ang makapangyarihang Transcendence Void. Nagtaka si Yat Ikan na kung ano nga raw ang ibig nitong sabihin. Sinabi ni Yuan na hindi si Spring ang nagpilit sa kanya, dahil ang dahilan na kung bakit nandito siya ay nag-alala lamang ito sa kalagayan niya, at gusto niya nga raw makita ang kanyang lolo na bumabangon sa kanyang pagkababa, at dahil dyan kaya niya nga raw na hindi siya sundin kung kinakailangan nitong gawin. Sa mga narinig ni Yat Ikan sa kanyang apo, nagalit naman ito kaya paparusahan niya nga raw si Yuan, at wika din ito kay Yuan na dalhin niya nga raw sa kanya si Spring. Sumang-ayon naman rito si Yuan na dadalhin niya nga raw si Spring sa kanya para gumaling na ang kanyang lolo sa kanyang mga sugat. Sa sinabi ni Yuan sa kanya napahinto na lamang ito,
at iniba niya na lamang ang kanyang ginawa sa pag-atake ng mga halimaw sa kanilang harapan. Kasabay nun, huminahon na si Yat Ikan kaya pinatayo na niya si Yuan. Napag-usapan na lamang nila ito mamaya pagkatapos nilang tapusin ang mga halimaw. Kaya sa ganun nagtulungan na ang maglolo sa pagpuksa sa mga halimaw. Sa kabilang banda tuluyan na ni Spring at Gu na natalo ang Beast King sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang puwersa ng lakas. Pagkatapos matalo ng pinuno ng mga halimaw sabay-sabay naman nagsitakbo ang mga halimaw patungo sa baba ng bundok. Natuwa si Yuan dahil natapos ng araw ang laban, at nagtanong din niya sa kanyang lolo, na madalas bang umatake ang mga mababangas na hayop dito, dahil malamig nga raw rito at napakalayo. Ngunit sinabihan naman siya ni Yat Ikan na wag na nga raw itong magtanong dahil hindi naman niya ito sasagutin sa kanya. Yumuko naman rito si Yuan na naiintindihan niya nga raw ang kanyang lolo, at hindi na nga raw siya magtatanong pa. Kasabay nun, dumating na si Spring sa kanilang lokasyon kaya dali-dali niyang tinawagan si Yat Ikan, at sinabi niya kay Yat Ikan na alam nga raw niya na kung papaano gamutin ang sugat nito, at maibabalik niya rin kapangyarihan nito, at maaari niya rin siyang gawing mas malakas kaysa dati. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-uusap, bigla na lamang lumitaw si Gu sa likuran ni Spring, at habang nag-uusap sila, napansin naman ni Yuan ang isang paparating na atake kay Spring kaya nabahala na lamang ito sa kalagayan nito, kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang niyang tinulak si Spring para hindi ito matamaan sa paparating na atake. At habang si Spring ay walang kaalam-alam sa nangyayari, pagkatapos nun, nagkaroon din rito ng napakalakas na pagsabog sa buong bundok, pinutol na ang eksena kay Spring, kaya napunta na ang eksena sa Nightmare Bay City na kung saan tuloy pa rin ang digmaan, at makikita din natin sa eksena ang dalawang hangal na tumatakas sa pamilyang Tang, at napapamura na lamang sila sa kanilang masamang sitwasyon, sinabi ng isang hangal habang iniinda niya ang kanyang pinsala, na kinailangan niyang gumamit ng 3 kapalit na kayamanan para mapaglabanan ang pinsala, at halos ikamatay ko pa ito. Paano posibleng magkaroon ng pamilya Tang ng ganitong kalakas na nakatagong baraha? Wika din ng isang hangal sa kasama niya habang sinsisi niya ito dahil sa pagsabi niya na mahina lamang Tang family, ngunit ngayon ay nanganganib ang kanilang buhay. Sinabi naman ng kanyang kasama na wag niya nga raw siya na sinisisi, dahil ang kanyang intelihensya ay malinaw na nagpapakita na pagkatapos na kidnapin ang batang babae mula sa Tang, siya ay dinala sa Longjiang Bay City, at hindi siya kailanman umalis. Kaya pinag-aawayan na lamang nila ito dahil sa mga impormasyon na hindi nila nalaman kaagad, sa kabila ng kanilang pagtatalo, umatake na si Skelly sa kanilang lokasyon kaya nawasak ang kanilang kinatatayuan, naiwasan naman ito ng mga hangal. Wika ng isang hangal ang ginamit nga raw nila sa pag-atake ay may halong sword chi kaya magiging mapanganib nga raw ito sa kanila kung sakaling natamaan sila nito. Wika din ng isang hangal kay Rylan na wala na nila ang karamihan sa kanilang mga pangunahing puwersa sa pamilya Tang ninyo. Ngayon, ang pamilya Tang na ang maghahari sa lahat. Ang kanilang pundasyon ay nawasak na, hindi na sila makababalik muli sa loob ng maraming dekada, ngunit sarkastiko naman siyang sinagot ni Rylan na wala nga raw siyang pakialam sa kanila. At dahil kinalaban nila ang kanyang pamilya, sisigurduhin niya nga raw na mapapaslang niya ang mga ito. Kaya kasabay nun, dali-dali naman hinagis ni Rylan ang kanyang sandata sa mga hangal. Dahil sa bilis ng pangyayari hindi naman ito napansin ng hangal kaya ginamit na lamang niya ang kanyang kamay para ipangsalag ito. Sa ginawa ng patay gutom na hangal tuluyan nang naputol ang kamay nito. At dahil din sa sakit ng kanyang naranasan napasigaw na lamang ito sa sakit, kasabay nun, bumaksak din ito at humingi ito ng tulong sa kanyang kasamahan. Bumalik na ang sandata ni Rylan sa kanya, kaya sinabihan niya ang hangal na dapat lamang iyon sa kanya dahil sa pananakit niya sa kanyang pamilya. Kaya sa muling pangalawang pagkakataon inatake niya muli ang hangal habang ito ay tumatakas, at bumaksak din ito ulit habang humihingi ito ng tulong sa kanyang kasamahan, ngunit hindi naman siya pinansin ng kanyang kasama, dahil mas mahalaga pa ang buhay nito kesa sa pagliligtas nito sa kanya. Kaya sinabihan niya na lamang ito na hindi niya nga raw pababayaan ang kanyang pamilya. Magsasalita pa sana ang hangal, nang biglang tinapos na ni Rylan ang buhay nito sa pamamagitan ng pagpisa nito sa kanyang ulo, at sarkastiko din na nagsalita si Rylan na ang lahat ng umatake sa kanyang pamilya ay uubusin niya at wala nga raw siyang ititira pa ng buhay, lalo na ang dalawang pamilyang Wang at ang pamilyang Sito. Sa kabilang banda, nakatakas naman rito ang family head ng pamilyang Sito at nakauwi na rin ito sa kanyang teritoryo, at sa kabutihang palad, nag-iwan siya ng isang pangkat ng mga bantay. Kasabay nun, lumabas naman rito ang mga tauhan ng hangal,
habang si Rylan at Skelly ay nakatingin lamang. Sila sa mga kalaban, sa kabilang banda, mapupunta ang eksena sa mga kasamahan ni Rylan. Wika nila ang family head ng pamilyang Wang ay napaslang na at ang may gawa nito ay si Rylan. Ngunit may mali rito dahil ang family head ng Wang family lang ang narito, kaya ang ibig sabihin nito ay nagpahabol ang family head ng pamilyang Sito sa kanya. Nangamba naman rito si Yu dahil may nakaandang plano nga raw ang pamilyang Sito kay Rylan. Napagtanto naman ito ng family head ng pamilyang Tang. Kaya dali-dali niyang sinabihan ang kanyang mga nasasakupan na magmadali nga raw sila magtungo sa pamilya Sito. Bumalik naman ang eksena sa pamilyang Sito, habang inuutusan na niya ang kanyang mga tauhan na maghanda na nga raw sila, at ilabas na nga raw nila ang kanilang mga battle pet para palibutan si Rylan. Sumunod naman rito ang mga tauhan ng mga hangal kaya dali-dali silang kumilos para gawin ito. Wika ng hangal kay Rylan malaking hangal raw ito sa pagsunod sa kanya, kaya ito na nga raw ang magiging katapusan niya. Naging seryoso naman rito si Rylan kaya napahawak na lamang ito ng mahigpit sa kanyang sandata. Pagkatapos noon, kinausap niya si Skelly na magtago na nga raw ito sa kanyang anino. Nagtaka si Skelly na kung ano nga raw ang ibig sabihin ni Rylan sa kanya. Pagkatapos niyang utusan si Skelly bigla na lang itong tumayo para harapin ang mga kalaban na mag-isa, at wika din niya ang susunod na mangyayari ay ang kanyang personal na paghihiganti. At ayaw niya nga raw masaktan si Skelly dahil lamang sa katigasan ng kanyang ulo, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang nag-beast possession si Skelly kay Rylan. Kasabay nun, napunta naman si Rylan sa loob ng system ni Skelly, at nagtaka nga ito na kung nasaan na nga raw siya. May napansin din itong mga skills ni Skelly, kaya lumabas na si Skelly para ituro kay Rylan na kung ano ang kanyang gagawin. Nakinig naman si Rylan kay Skelly kaya dali-dali niya itong pinindot. Kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagkaroon rito ng itim na buhawi, kaya nagulat din rito ang mga hangal na kung ano na nga raw ang nangyayari. Wika din ng hangal na ang buhawi nga raw na ito ay naglalabas ng napakalakas na demonic na aura, kaya laking pangamba na lamang ito sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos mawala ng buhawi, pinakita naman sa eksena ang body fusion ni Rylan at Skelly at ito ay tinatawag ng Beast Possession Agility type. Ang makikita din natin kay Rylan na may kapangyarihan na ni Skelly at ito ay parang isang Demon Queen, at mayroon din itong hawak na Divine Black Sword. Pagkatapos mag-Beast Fusion ni Rylan at Skelly, dali-dali naman silang umatake sa mga kalaban, habang nagpapalabas sila ng kanilang Conqueror's Haki, at sa sobrang bilis ni Rylan bigla na lamang itong naglaho, at sumulpot na lamang ito sa harapan ng mga kalaban, habang gumagawa na ito ng napakabilis na atake. At sa maikling minuto lamang, nadaanan na niya ang lahat ng mga tauhan ng hangal na wala man lang silang kaalam-alam sa kanilang sitwasyon. Nagtaka ang mga tauhan ng mga hangal dahil may naramdaman nga raw sila sa kanilang katawan na kakaiba, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang silang nagkaroon ng maraming hiwa sa kanilang buong katawan. Ang ginamit pala ni Rylan ang kanyang Astral Incarnation Blade, kaya ang mga nadidaanan niyang mga kalaban ay madali niyang lamang silang pinaslang sa pamamagitan ng pagpipiraso ng kanilang katawan sa madaming bahagi. Pinagpawisan ang pinuno ng pamilyang Sito dahil sa kanyang mga nakakakilabot na nasaksihan, kaya dali-dali na lamang itong tumakas para makaligtas pa ito sa kamatayan. Ngunit bigla na lang itong napatigil dahil nagkaroon na ng maraming hiwa ang kanyang buong katawan, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, nagkaroon naman rito ng pagsabog ng dugo kaya sa ganun tuluyan ng napaslang ang pinuno ng pamilyang Sito. Pagkatapos ng ilang sandali, tuluyan ang nakapunta ang pamilyang Tang sa lungsod ng pamilyang Sito. Napahinto naman rito si Tang Linzan at pinagpawisan rin ito, dahil sa kanyang nakakakilabot na nasaksihan na pagbaha ng dugo ng mga patay na tao. May napansin naman rito si Yu kaya dali-dali niyang tinuro si Rylan habang naka-fusion beast possession pa ito kay Skelly. Napansin naman ito ni Rylan kaya tumingin naman ito sa kanilang lokasyon, at kasabay nun, bumaba na ito habang nagpapalabas ito ng napakalakas na aura sa kanyang paligid. Nangamba naman rito ang pamilyang Tang, dahil hindi pa nila nakikilala si Rylan, kaya sinabihan ni Tang Linzan na maghanda ng araw ang kanyang mga tauhan, dahil papunta ng araw ang misteryosong nilalang sa kanila. Sumang-ayon naman rito ang kanyang mga tauhan, kaya dali-dali silang nagpalabas ng kanilang mga battle pet. Napansin naman ito ni Rylan kaya inalis na niya ang kanyang fusion beast possession para makilala na siya ng kanyang pamilya. Sa pagkakita nila kay Rylan natuwa naman sila dahil ligtas lamang ito sa kapahamakan,
Kaya sinabi ng commander sa kanilang mga tauhan na alisin na nga raw nila ang kanilang mga battle pets dahil ang young lady nga raw ang tao na iyon. At wika din ni Tang Linzon kay Rylan na hindi niya dapat hinabol ang dalawang pinuno ng angkan na mag-isa, at kung may mangyari sa'yo, pupunta nga raw ang kanyang tatay sa headquarters at papatayin nga raw siya nito. Pinagpawisan naman rito si Rylan dahil puro sermon naman si Tang Linzon sa kanya, ngunit tinuwanan din siya ni Tang Linzon, dahil banibiro niya lamang ito. At wika din ng iba habang pinupuri nila si Rylan na ito nga raw ay isang legendary, dahil nagawa niya nga raw gamitin ang Fusion Beast Possession para talunin ang lahat na siya lamang mag-isa. Ito nga raw ay kamangha-mangha, kasabay nun, pinagkaguluhan naman rito si Rylan, kaya nagulantang na lamang ito sa kanyang sitwasyon, kaya si Skelly ay nagpaalam na lamang siya habang papalubog ito sa anino ni Rylan, kaya napasabi na lamang si Rylan ay si Skelly nga raw ay hindi sanay sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos nun, pinalakpakan naman siya ng kanyang mga nasasakupan dahil sa humahanga sila sa kanya, at umiyak din sila dahil natapos na ang digmaan na ito na sila ang nagwagi. Ngunit si Rylan ay napaisip naman ito, dahil ang lahat ng ito ay plano ni Spring. Pati ang kanyang supreme power ay bunga ng pagsasanay ni Spring sa kanya. Walang maliit na buto at ang maalamat na banal na espada na ito, at siya isang ordinaryong tao lamang ay walang kahit anong pagkakataon. Sa kabila ng pag-iisip ni Rylan, bigla na lamang siyang niyakap ni Yor ng napakahigpit habang sinasabi niya na masayang araw ito na ligtas ito. Wika din ni Yor na nag-alala din ito ng sobra sa kanya, at wag na nga raw ito na aalis pa. Humingi naman rito ng tawad si Rylan dahil pinag-alala na naman niya ito ulit si Yor sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ang sinabi lamang ni Yor sa kanya na wag na nga raw itong humingi ng tawad, dahil masaya na nga raw ito dahil kasama na niya siya. Nagulat si Rylan dahil naalala niya ang binitawan niyang pangako kay Yor na hindi nga raw siya aalis sa kanyang tabi, kaya nasabi niya ulit ito kay Yor na nangangako nga raw siya na hindi na aalis sa kanyang tabi. Kaya nagulat si Yor, kaya sinabi niya kay Rylan na kung totoo ba nga raw ang sinabi nito. Wika ni Rylan na bago iyon, kailangan munang asikasuhin ng iyong panganay na kapatid ang maraming mahahalagang bagay. Kapag naayos na nga raw niya ang lahat, pupuntahan niya nga raw si Yor kaagad. Pagkatapos nun, sinabi ni Rylan sa kanila, habang tinataas niya ang kanyang daliri, ngayon, kailangan nating bawiin ang kayamanan ng pamilyang Sito bago pa man ang sinuman. At wika din niya na sumunod na nga raw sila sa kanya para masuri na nila ang lahat ng lihim ng pamilyang Sito. Kaya pagkatapos ng ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa lihim na kayamanan ng Sito family. Habang sinisimulan na nilang buksan ang malaking pintuhan, pagkabukas nila sa malaking pintuhan bumungad naman sa kanila ang napakadaming kayamanan, nagulat naman sila rito dahil napakadami nga raw ng kayamanan ng pamilyang Sito. Habang nagmamasid sila may nakita naman rito si Tang Linzon na isang kayamanan na isang astral tree na matagal nang nawawala sa kanilang pamilya ay nandito pala. Mukhang inaalagaan pala ng matandang hangal na iyon ng mabuti. Kasabay nun, inulat naman rito ng isang tauhan kay Tang Linzon, na nakatuklas nga raw sila ng isang nakatagong pinto na natatakpan ng isang barrier na artifact. Kaya naging seryoso rito si Tang Linzon, kaya inutusan na niya ang kanyang mga tauhan na buksan na nga raw nila ang lihim na pinto. Sa pagkabukas ng pinto bumungad naman sa kanila ang mga taong nakagapos, at puro sugat ang kanilang katawan na katunayan na hindi naging madali ang kanilang pamumuhay sa lugar na ito. At makikita din natin ang iba't ibang gamit na ginagamit sa mga tao dito, sa kanilang pagmamasid. Lumapit naman sa kanila ang isang tao na putol ang paa, putol ang kamay lalo na wala itong mata. Sa mga kanilang mga nasaksihan naawa na lamang sila, kaya nagtanong na lamang rito si Tang Linzon na kung sila ba nga raw ang Grand Elder ng pamilyang Zug. Naawa din si Rylan kaya dali-dali niyang sinira ang kulungan para sila ay maligtas. At wika din ni Rylan na ito ay isa sa 4 na pangunahing pamilya ng subkontinente, ang pamilyang Zug, ay bumagsak sa ganitong antas. Nagtanong naman rito ang lalaki na kung sila ba ay si Rylan at si Tang Linzon dahil kilala niya nga raw ang mga boses nito. Sumang-ayon naman rito si Rylan na sila nga raw ito, kaya tutulungan niya nga raw ang mga ito na makawala sa impyerno na ito. Nagpasalamat ang lalaki kay Rylan dahil hindi niya nga raw akalain na maliligtas pa siya ng dating makapangyarihang pamilyang Tang. Habang si Tang Linzon ay napapasabi na lamang ito sa kanyang isip, na kung hindi dahil kay Rylan, pareho sana ang sinapit nila sa pamilyang Zug.
Kasabay nun, lumapit naman rito si Ur para gamutin ang mga pinsala ng lalaki, at si Rylan ay nagtanong naman ito sa lalaki na kung nakipagsabuatan ang pamilyang Sito sa Transcendence Void. Maaari nilang kunin ang mga tao at gawing mga kristal ng enerhiya. Kung maaari niyang itanong, bakit nila pinipilit na ikulong sila lahat dito? Pinaliwanag naman ng lalaki, dahil may pakinabang pangaraw sila sa kanila, dahil ang kanilang mga ninuno ay mga dalubhasa sa mga kontrata ng mga hayop. Ilang siglo na ang nakalipas, lumikha siya ng isang lihim na teknik. Ito ang dahilan kung bakit ang pamilya Zug ay nanatili sa katayuan bilang isa sa 4 na dakilang pamilya ng kontinente sa loob ng maraming henerasyon, dahil sa kanilang spirit-bound soul beast. Wika ni Tang Linzon sa kanyang isip, ang sinasabi nito ay isang lihim na pamamaraan, gamit ang laman at dugo ng Beastmaster upang maglikha ng mga espiritu ng hayop. Hindi tulad ng mga karaniwang star spirit pets, ang mga spirit beast na ito ay hindi matitinag habang buhay pa ang Beastmaster. Kahit gaano pa kalaki ang pinsalang mata mo nila, hindi ito magiging problema sa kanila. Kasunod nun, nagtanong din rito si Ur, ang spirit-bound soul beast ay narinig niya, ang balak ng pamilya Sito na ipabilanggo ang pamilya Zug, gagamitin ba nila ang immortalidad ng mga soul beast na ito para sa walang katapusang pagre-refine? Sumagot ang lalaki na tama ang araw ang sinabi ni Ur, dahil kung hindi dahil sa ambush na iyon at sa soul devouring bell, ang legendary magical artifact na ito, hindi sana bumagsak ang aming pamilya sa antas ng pamilya Sito at pamilya Wang. At sa huli, naniwala ang pinuno ng kanilang pamilya sa mga kasinungalingan ng pamilyang Wang at pamilyang Sito at ibinigay ang kanyang sariling espiritu ng kaluluwa. Akala niya na ang pakikipagtulungan ay makakapagligtas sa buhay ng aming batang Panginoon. Sinusubukan nilang sirain ang aming nahuling mga orc beastmasters at pilitin silang sumuko. Pero ang mga halimaw na iyon ay pinapahiya ang aming batang Panginoon sa harap namin araw-araw, at hindi nila alam, pinili ng pinuno ng pamilya at ng batang Panginoon na makipaglaban hanggang kamatayan kaysa tiisin ang kahihiyan ng pagsuko. Ang huling matapang na laban, ay pinapapaniwala sila sa maling parehong landas. Sa mga sinabi ng lalaki, bigla na lamang silang nagpalabas ng kanilang astral power, habang nilalabas nila ang kanilang mga astral pet, at wika din nila maghihiganti nga raw sila at iaalay nga raw nila ang dugo nila sa kanilang namatay na pinuno, at ang tanging hangad nila ay makita ang matandang hangal na pinuno ng pamilyang Sito na malunod sa sarili niyang dugo. Para dito, handa silang isakripisyo ang lahat. Pinipilit naman silang pinapahinaon ni Ur dahil magiging masama nga raw sa kanila ang pagpapalabas ng kanilang astral power dahil hindi pa nga raw ayos ang kanilang kalagayan. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang tinarak ni Rylan ang kanyang sandata sa lupa, para sabihin sa kanila, na nahulog na sila sa ilalim ng sandata na ito. Kung duda ka sa akin, lumabas ka lang at tingnan mo mismo. Ang pinakamagaling na doktor ng pamilya Tang ang mag-aalaga sa iyong mga sugat. Ganap kang gagaling sa loob ng 1 buwan. Kung mayroon pa silang ibang mga alalahanin, huwag mag-atubiling ipaalam sa kanila anumang oras. Gagawin ng pamilyang Tang ang kanilang makakaya upang magbigay ng tulong, sa mga pinagsasabi ni Rylan sa kanila bigla na lamang silang napatahimik, at kasabay nun, nagpasalamat naman rito ang lalaki sa pamilyang Tang at hindi kailanman malilimutan ng pamilya Zog ang kabutihang ito. Kung kailangan mo ng aming tulong, nandyan kami agad ng walang pag-aalinlangan. Sa mga nakikita ni Ur at Tang Linzon napapasambit na lamang sila sa kanyang isip. Matapos ang pagkuha ng kayamanan ng mga pamilyang Sito at Wang, ang pamilyang Tang ay kwalipikado na upang maging pinakamagandang pamilya sa subkontinente. At sa tulong ng mga senior beast tamers mula sa pamilya Zug na nagpapalakas sa aming lakas, ito ay talagang isang pagbabago. At ito ay ang tagumpay na pinagsikapan ng mga henerasyon ng mga pinuno ng pamilya. Makalipas ang ilang sandali, nagtulong-tulong na silang kuhanin ang mga kayamanan sa pamilyang Sito. At lalo na ang pagtulong sa mga taga-pamilyang Zug, at pagkatapos, nagsabay-sabay na silang umalis pabalik sa kanilang teritoryo. Kasunod nun, nagtanong naman rito si Tang Linzon kay Rylan, na kung alam ba niya na kung bakit gustong palakihin ka ng pamilya Tang at si Tang Ruyu bilang kanilang mga tagapagmana. Sinagot naman ito ni Rylan, dahil umaasa ang pamilya na makakamit natin ang balanse sa pagitan ng matigas na pagpapalawak at mapagkawang-gawang pamamahala upang makamit ang dakilang layunin ng paghahari sa buong kontinente sa isang iglap.
Wika ni Tang Linzon kay Rylan na tama nga raw ang sinabi nito, ngunit ngayon tila hindi sapat ang ambisyong ito. Rylan, hindi mo pa nga opisyal na nasasakupan ang lahat, pero napakarami mo nang nagawa sa maikli niyang pagbisita sa bahay, at naniniwala nga raw siya sa tamang panahon na para ipasa sa kanya ang pamumuno ng pamilya. Sa panahong ito ng kaguluhan, ang ating mga kaaway ay pinalakas o winasak, kaya Rylan. Pangunahan niya nga raw ang kanilang pamilya upang sakupin ang natitirang 3 rehiyon ng mundong ito. Sa mga narinig ni Rylan napahawak naman ito ng mahigpit sa kanyang sandata, at seryoso din ito na nagsaad, dahil naipasa na sa kanya ang titulo ng pinuno ng pamilya, kaya nagtanong ito na kung ganap na ba niyang pamahalaan ang kapangyarihan ng pamilya Tang ngayon. Sumang-ayon rito si Tang Linzon na oo, ngunit pinagpawisan naman ito na kung ano nga raw ang plano ni Rylan. Sinagot naman siya ni Rylan habang nakataas ang sandata nito, na pagtuunan ng pansin ang lahat ng ating puwersa at alisin ang anumang natitirang puwersa ng mga rebelde. Tipusan na natin ang kaguluhan na dulot ng Transcendence Void na ito. Tumutol naman rito si Tang Linzon sa sinabi ni Rylan dahil ang Tang family ay hindi isang organisasyon ng kawang-gawa. Ito ay isang gintong pagkakataon para sa pagpapalawak. Bakit sasayangin nila ang mga yaman nila sa ganitong bagay na ito? Ngunit ang sinabi lamang ni Rylan habang nakatingin ito sa malayo, na kung ano ang gusto nito ay gagawin niya din ito, at basta't ito ang kanyang nais, isa sa katuparan niya ito ng walang kondisyon. Dahil ang gusto niya nga raw maging sandata ni Spring sa hinaharap.